Ngayon pong araw na ito, ang message na aking i-share po sa atin ay The True Light of Christmas. The True Light of Christmas. Yan. Sino ho ang mayroong Christmas light sa bahay? Yan. Okay. So, basahin po natin ang Isaiah chapter 9, verse 2 sa Tagalog. Sabi niya, ang mga taong nabubuhay sa kadiliman ay nakakita ng matinding kaliwanagan. Sabihin natin, matinding kaliwanagan. Okay. So, kahit sila ay nababalot ng matinding kadiliman, sila ay maliliwanagan. So, yan pong binasa po natin na verse pong yan ay part ng prophecy ni Prophet Isaiah. Pag sinabi pong prophecy, ay ito po ay hula patungkol sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap. At yan pong prophecy na yan ay hindi pa dumarating ang ating Panginoong Jesus during that time. Ang bansang Israel, they are in a hopeless and dark situation ng kanila pong buhay dahil sila po ay slave ng Babylon o ng Babylonia. Hindi nila po alam kung paano at saan sila mag-uumpisa ng kanilang buhay. Galing po sila sa matinding pagbagsak, sa matindi pong downfall. At kaya din naman sila ay bumagsak ang buhay ay because of the wrong decision. Because they turn away from the Lord. Kita nyo po, hindi pala nagiging maganda ang resulta kapag tayo ay tumatalikod sa Diyos. Kapag tumatalikod sa Diyos, tinatalikuran natin ang source of life, source of blessing, and source of light. Kaya pag tumalikod ka sa Diyos, parang ang iyong buhay ay magkakaroon ng total darkness because God is the light. Pero gayon pa man ang nangyari sa buhay po nila. Ang Diyos ay nagbigay pa rin po ng message of hope sa kanila. Pagdating doon sa Isaiah chapter 9 verse 6, mababasa po natin doon na sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki, para saan daw? Para saan? Para sa atin. Hindi lang para sa kanila, para sa atin din yun. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya'y tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. So, yan po ay kadugtong lang yan nung Isaiah chapter 9 verse 2. Dire-diretso lamang pong mga prophecy po yan na hula na mangyayari in the future na isisilang daw pong isang sanggol. Kung babalikan po natin yung Isaiah chapter 7 verse 14, ang Diyos daw po ang magpapakita ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at ito'y manganganak na isang sanggol na lalaki. Ito'y tatawaging Emmanuel. Ang ibig sabihin nito ay God is with us. So yung hula na yan ay 700 years bago nagkaroon ng fulfillment. Grabe, ang tagal. Pero ang importante, natupad at nangyari. Nangyari po yan noong si Jesus ay isilang ng isang babae na ang pangalan niya po ay si Mary. Siya po ang ginamit ng Panginoon para maging vessel para magdala sa kanyang sinapupunan ng Messiah. Ibig sabihin ng Messiah ay Christ or Savior. At iyon na nga po, na-fulfill yun pong hula na nakasulat sa Bible, nangyari. Kaya ang scripture, mga kapatid, yan po ay napaka gandang panghawakan po natin. Kasi totoo ang sinasabi. Hindi drawing lang. Talagang nangyari na fulfill yung sinabi ng salita ng Diyos. Ngayon, nung si Jesus po ay ipagbuntis ni Mary, dahil si Mary po at saka po si Joseph, both of them ay mula sa lipi ni Haring David. Sila po ay uuwi na para sila po ay magpa-register kung saan silang galing na pamilya. Eksakto naman na itong si Mary ay malapit na siyang manganak. Ang problema, nung time pong yun ay mag-uuwian sila, nakalimutan na magpabook sa
online ni Joseph. Ayun, ay punuan lahat ng mga hotel. Puno na sa sa Star Plaza yata, saka sa Lennox. Wala na ring sa Monarch. Wala. Ganun ho, pag-uwi nila wala na daw pong place para sa kanila. There is no place for them in the inn. At nung time na yon ay napaanak na si Mary, napaanak na siya. At doon na lang siya ipinanganak sa sabsaban. Doon na siya inabot ng panganganak sa parking lot. Kasi ang mga sasakyan po noon, mga donkey. Tapos yung mga donkey po, may mga pagkain yun. Kung ang inyong sasakyan, ginagasolinahan, diesel, yung mga donkey, ano po yan? Doon sa mga parking lot nila, may mga doon na dayami, doon sila kakain. Ay doon ipinanganak si Jesus. At ano sabi ho ng Bible, sa Luke chapter 2, verse 7, because there was no place for them in the inn. Dahil wala na daw pong space para sa kanila sa kwarto. Walang magpatuloy sa kanila. Kaya, taon-taon, sineselebrate natin ang Christmas. Naglalagay tayo ng bilin, ng Brian, hindi pala yun. Iba. Ng bilin, tapos mayroong mga Mary dito, tapos may batang nakadisplay na ganyan. Yearly yan, para nire-remind tayo na si Jesus ay pinanganak sa sabsaban. Pero ang totoo, kaya ipinanganak si Jesus sa sabsaban because there was no place for them in the inn. Walang tumanggap. Ay, ang tanong ko sa inyo ito, papayag po ba kayo na si Lord ay naandun lang sa sabsaban, na doon siya naka-lie down? Pero, doon sa mga taong tumanggap kay Jesus as their Lord and personal Savior, tinanggap nila ng buong buo si Jesus sa kanilang puso, Jesus is no longer in the manger. He is in your heart today. Kaya wala na yun. Dapat empty na ang sabsaban dahil si Jesus ay nasaan? Nasa iyong puso na. Pinatuloy mo na. Dahil sabi ng Bible, nakatayo ako sa labas ng inyong mga pintuan at kumakatok. Kung diringgin nino man ang aking tinig, yung mensahe ng Diyos, yung preaching, yan yung tinig ng Diyos. Na tayo ay kinakatok ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sabi doon, kung diringgin nino man ang aking tinig, bubuksan ang pinto ng CR, living room, kwarto. Pinto ng ating puso. Pag binuksan mo daw yan, ibig sabihin, winelcome mo si Lord sa iyong puso, siya'y maninirahan dyan at siya'y kasama mo habang buhay. Ang sabi ng Panginoon. God is looking for a space. Ang tanong, may lugar ba si Jesus sa iyong puso? May lugar ba siya sa iyong buhay? Kaya kayong mga narito, dapat, kayo, nagsha-shopping na kayo ngayon, pang Noche Buena. Wala pa Pastor 500. Ay, dapat nandun kayo ngayon. Pero ba't inunan ninyo ang Panginoon ngayon? Dahil nagbigay ka ng space para kay Lord. Amen? Palapakan natin ang Lord sa ating mga buhay. Now, another prophecy na kasi ang pagdating po ng Panginoon dito sa mundo is not an accident. Hindi yun accident na basta lang umanak si Mary tapos yan na, Christ na yan, Christ. Hindi po, yan po ay talagang meron po yung preparation. Inihula po yan sa Bible. Doon po sa sa Numbers, Book of Numbers, chapter 24, verse 17, ganito sabi, ito naman si Prophet Balaam, nakita niya. Sabi niya, mayroon akong nakita, ngunit hindi pa ngayon. Ito yung matagal po, mga 1,300 years ago, before naisilang si Christ. Sabi niya, mayroon akong nakita, ngunit hindi ngayon. Hindi pa nagaganap. Sabi na, nakikita ko ngayon ang mangyayari sa hinaharap. Mula sa lahi ni Jacob ay lilitaw ang isang bituin. Kabilang star. Sa lahi ni Israel ay may isang maghahari rin. Sino yung star na tinutukoy doon? Sino yung tala na lilitaw? Yun ho ay walang iba kundi nagsasalarawan sa ating Panginoong Jesus.
Alam niyo po ba nung si Jesus ay ipanganak, meron pong mga wise men from the east na sila po ay nung makita nila yung star na kakaiba, sila yung mga astrologers kasi na nag-aaral sila sa mga iba't ibang mga klase na mga star na lumilitaw sa kalawakan. At yun yung naging palatandaan na isinilang na, ipinanganak na yung Christ, yung tagapagligtas. Kaya sila hinanap nila ng hinanap yung Messiah, yung tagapagligtas. Pag sinabi ho natin Messiah, it means Christ, Savior. Wala nang ibang Messiah. Sabihin mo sa iyong katabi, wala nang ibang Messiah. Pag sinabing Messiah, tagapagligtas. Eh, paano, Pastor, yung nasa Davao na nagkiklaim na sila daw ay Messiah? Hindi Messiah, Messiah. Pero ang tunay na Messiah, yung walang kasalanan. Siya ay pure. Bakit walang kasalanan si Jesus? Kasi si Mary po ay nagbuntis, hindi dahil sa kagagawa ni Joseph, kundi dahil si Mary ay pinuspos ng Holy Spirit. Nung pinuspos po siya ng Holy Spirit, nag-form ng baby doon sa loob ng tiyan. Kaya nung magpakasal, si Mary at si Joseph, hindi pa muna sila nagsama. Tumira muna siya doon sa kanyang pinsan. Tapos nung malapit na mga anak din, tsaka sila na lamang nagsama kasi mga anak mga. Yun. So kaya yung pagkapanganak at pagsilang ni Jesus, si Jesus po ay walang kasalanan. Sapagkat si Jesus ay ipinaglihi, hindi sa kagagawan ni Joseph, kundi dahil po ito sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya si Jesus ay hindi siya nagmana ng kasalanan. Na ang purpose nun, kaya siya ay dumaan. Pwede naman siyang lumitaw na lang dito sa mundo eh. Kaya lamang po, mga kapatid, saan siya kukuha ng blood and flesh para kanyang gawing pangtubo sa kasalanan? At ang isa pa, paano niya mapapalaya si Satanas? Eh kung siya din naman ay alien, di ba? Pero si Jesus ay isinilang na normal para para siya ay maging legitimate. Para meron siyang rights na palayasin si Satanas. Dahil si Satanas, illegitimate. Si Jesus, siya ay legitimate. Amen? Now, bakit si Jesus ay nagkatawang tao pa? Hindi pa basta naging lumitaw na lang diyan binatukan si Satanas para tapos na. Hindi lang yon ang layunin ng Diyos. Gusto din niyang maranasan kung ano ang naranasan mo. Ang sabi ng Bible, bagamat siya'y Diyos, ang sabi ng Philippians chapter 2, verse 6 and 7, bagamat siya'y Diyos, hindi siya nagpumilit na maging kapantay ng Diyos. Pagkos hinubad niya ang katangian ng kanyang pagiging Diyos at siya'y namuhay na kagaya natin. Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, gusto din ng Diyos na maramdaman kung ano yung nararamdaman mo. Kaya alam ni Lord kung paano tayo tutulungan dahil pinagdaanan din ni Jesus kung ano yung pinagdaanan. Yung depression, yung itinakwil ka ng mga taong tinulungan mo, yung rejection, lahat yon dinaanan ni Jesus. Kaya alam ni Lord kung paano tayo tutulungan. Kasi dinaanan niya yung lahat ng ating mga pinagdaanan din. Now, na-fulfill yung prophecy nung si Jesus po ay dumating dito sa mundo. Ang sabi ng John chapter 8, Jesus is the light of this world. Si Jesus daw po ang liwanag ng mundong ito. So, kung ang darkness ay sumisimbolo sa kaharian ni Satanas, ng kasalanan, ng kawalang pag-asa, ng kasamaan, yung liwanag naman ay sumisimbolo sa hope, sumisimbolo sa ating Panginoong Jesus, sumisimbolo sa kanyang mga salita, sumisimbolo sa mga katuwiran, sumisimbolo sa kapayapaan. Kaya nasa atin ang pagpili kung saan natin gustong i-position ang ating sarili. Diba sabi ng Lord, let there be light, and there was light. And right after that, Jesus separated darkness from light. Pinagbukod niya, pinaghiwalay niya ang liwanag at saka ang dilim. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, pinaghiwalay. Ngayon, ikaw ang mamimili. Saan mo gustong i-position ang iyong sarili? Sa liwanag o sa kadiliman?
Meron kang choice. Kapag ikaw ay pinili mo na iposisyon ang iyong sarili sa liwanag, ibig sabihin, God is on your side. Ikaw ay nasa panig ng Diyos. Kaya kahit may problema, may mga pagsubok, may kagipitan, merong Diyos, merong liwanag na tutulong sa iyo. Palapakan natin ang Panginoon. Now, nung isilang ang ating Panginoong Yesus, ay wala pong nabanggit na exact date or time. Walang exact date, walang exact time. Ang nasabi lang ay ipapanganak sa Bethlehem sa linya ni Haring David kasi siya ay magmamana ng trono ni Haring David. May mga dahilan kung bakit hindi isinunod sa Bible yung exact date or time. Dahil meron pong threat sa pagsilang ng Christ. Dahil nakaabang po kasi yung mga hari na kapag may isinilang na hari na maghahari at nalaman nila ay kanila po itong papatayin para hindi mangyari yung sinasabi ng kasulatan, kaya inilihim kung ano yung kailan yung date na yon. Yun po yung isa sa mga dahilan. At saka sa tagal baga na ba namang yun? Nabura na siguro sa kanilang files. Wala pa namang computer nun. Basta isinilang ang tagapagligtas. Hindi mahalaga kung kailan yung exact date and time. Ang mahalaga, mayroong isinilang na tagapagligtas na tumubo sa ating mga kasalanan. Now, nagse-celebrate tayo ng ating pong kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ng month na ito. Bagamat hindi inilagay sa Bible yung exact date for clarification, kung na kayo makipag-debate, dahil hindi naman talaga December ipinanganak si Jesus. Eh di dapat hindi tayo nagse-celebrate ng Christmas dahil hindi pala naman ipinanganak si Jesus. Ang hirap naman yung magki-Christmas ka ng summer, April, mag-isa ka lang na nagki-Christmas. Sino dito yung halimbawa yung nag-birthday kayo, ang birthday nyo tumama ng Monday, pero isinelebrate nyo ng Saturday para maraming maka-attend ng party. Nangyari na ba sa inyo yon? Yes. So, ang importante, nag-celebrate ka. Inalala mo na ikaw ay sinilang sa mundo, hindi ka putok sa kawayan. So, hindi na sana maging issue sa atin yung kung ano man yung exact date or time. Ang maging mahalaga sa atin, nananampalataya tayo na mayroong ipinanganak na tagapagligtas na tumubos sa ating mga kasalanan. Amen. Ngayon, ang gusto ko pong pag-usapan natin ay how can our Christmas be brighter? Paano ba magiging maliwanag ang ating Pasko? Yan, kalimitan talaga kapag pumapasok yung bear month, nilalabas natin yung ating mga Christmas light. Yung iba hindi na inilalabas dahil buong isang taong nakalabas na talaga. Wala nang alisan doon sa kanilang terrace ng bahay. Kung iba hindi na ginagalaw yung Christmas tree, nakagano na, kahit maalikabok na doon. Bakit tayo naglalagay ng mga light na ganyan? Kasi tradisyon na yun, tradisyon na sa atin na kapag magki-Christmas, naglalagay tayo ng mga Christmas light, ng mga pailaw at gumagastos tayo para daw mapil natin yung spirit of Christmas. May spirit of Christmas tayo sa ating bahay. But the true meaning of Christmas, mga kapatid, ay hindi ito nakapokus sa kung ano yung mga nakasabit sa inyong mga bahay, mga may medyas, may mga nakalagay na kung ano-anong mga nakasabit para masabing meron kaming Christmas sa aming tahanan. Merong spirit of Christmas. Mararamdaman mo lang ang tunay na espiritu ng Pasko kapag si Jesus ay naghahari sa buhay mo. Kahit wala kang pailaw, hindi ka nakabili dahil busy ka o wala kang budget na pambili. Pero kung si Jesus ay tinanggap mo sa iyong buhay, mararanasan mo ang tunay na Pasko. Ikaw ay tunay na mayroong liwanag sa iyong buhay. Ang buhay mo ay magiging maliwanag. So how can we experience the true meaning of Christmas and how can our Christmas be brighter? Paano ba magiging maliwanag?
I will share to you 3 important things na nakita ko sa Bible para magliwanag ang ating Pasko. Number 1, pursue Jesus in your life. Pursue Jesus in your life. Kasi kalimitan, pagka Pasko, ang ating pinupurso, yung mga sales, yung mga ninong-ninang, minsan natago na sila no? Sa dami na bagang papapaskuhin. Yung iba dito, hindi na yata mabilang yung kanilang mga inaanak. Sa dami ng mga inaanak. Kaya yung iba inaanak ba kita? Pakita mo yung birth certificate, tsaka yung aking perma, tsaka yung picture mo nating dalawa nung ikaw nung ikaw bininyagan. Sa dami ng inaanak, hindi mo na mabilang, hindi mo na makilala. Pero para maging maliwanag ang ating Christmas, ang ipurso natin si Christ sa ating buhay. Kapag sinabi nating ang ating buhay madilim, yung pag marami kang problema, marami kang iniisip, ang buhay mo parang nagiging madilim, di ba? Kung halimbawa sa relationship, meron kayong mga hindi pagkakasunduan o meron kang kaaway, ang buhay mo nagiging madilim. Kaya kahit sabihin natin marami kang mga Christmas lights sa bahay, pero kaaway mo ang iyong biyanan, kaaway mo ang iyong anak, kaaway mo ang iyong magulang, di kayo magkakasundo. Kahit ikaw kung may pinakamaliwanag na bahay na maraming light, pero sa bahay hindi kayo magkakasundo-sundo, walang unity sa inyong bahay, di ba parang ang dilim pa rin ang inyong bahay? Paano gagawin natin? Paano kayo magkakasundo? Parang nagkakahiya ang pang magkasundo sa isa't isa. Para mangyari yon, ipurso mo si Lord muna. Unahin mo ang Panginoon. Kasi siya ang mag-aayos ng hindi maayos sa ating buhay. Kung meron mang hindi maayos sa ating pamilya, kung meron mang hindi maayos sa ating relasyon, o kung meron mang hindi maayos sa ating buhay, siya po yung may kapangyarihan at tanging may kakayahan na mag-ayos ng mga bagay na imposibleng hindi maaayos sa buhay natin. Yes. Mayroong napaka-imposible na magkasundo ang mag-asawa, magkabati pa, napaka-imposible na. Pero kapag ang Panginoon ay kumilos, walang imposible, lahat ay magiging posible. Yes, di ba? Kung pag may away pamilya, napaka-imposible na magkasundo-sundo pa. Naalala ko yung sina Pastor Dave at Pastor Anida. Meron ho silang mga kamag-anak na yun. Ang tawag nila ay South and North Korea. Kasi hindi sila nagkakikibuan. Mga ding-ding lang ang ding-ding lang ang pag-ita ng kanilang distansya ng bahay, pero hindi sila nagkikibuan, nag-iimika. Dahil ang ating pong mission is to spread the light to those who are in darkness. Pinuntahan niya ang mga kamag-anak dyan sa May Manawa. Pinakilala niya si Jesus. Ngayon nag-iimika na. Nagkasasama-sama na sila dahil sa Panginoon. Dahil sa Panginoon. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung wala ang Panginoon, talaga ay madilim ang Pasko. Madilim ang Pasko kapag wala ang ating Panginoon. Pag nasa iyo ang Panginoon, naghahari sa iyo si Jesus, ano man ang nangyayari sa ekonomiya, sa politika, sa gobyerno, maliwanag ang iyong Pasko. Yes, because si Jesus ang ating hope. Si Jesus ang ating pag-asa kapag siya ay naghahari sa ating buhay. Tingnan natin yung John. John chapter 8 verse 12. Basahin natin yon. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao at sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan." Jesus is the light of this world. So, ibig sabihin, kung madilim ang buhay mo, nawawalan ka ng pag-asa, nawawalan ka ng hope sa buhay, hindi mo alam kung paano ka pa makakaalis dun sa kasalanan na yung pinagdadaanan, or you are in a dark situation or hopeless situation ng buhay, all you have to do is to seek Jesus. Hanapin mo ang Panginoon. At kapag siya yung nasumpungan, doon magkakaroon ng liwanag ang iyong buhay. Noon po, hindi ko pa nakakilala ang Panginoon, ako po ay, my life is in a dark situation. Kasi, di ba, sinabi ko nga po sa inyo, na ang aking ina at ang aking ama, laging silang nag-aaway. Tapos nung mamatay po ang aking ama, iniwanan kami ng aming ina. O imagine mo yun, ikaw ay, ilang taon ako noon? 7 years old. Iniwanan lang kami ng aking ina. Kasi bata pa naman ang aking ina noon. Tsaka hindi pa niya nakikilala si Lord.
Umanap ng ka-Valentine. Ay ako po'y galit na galit at ako'y nagre-rebelde at galit ako sa kanya. So nung nagkahiwa-hiwalay kami magkapatid, dalawa pa lang nga lang kami, nagkahiwa-hiwalay pa kung saan pa kami napunta. My life is full of darkness, full of hatred. I have no hope. Paano pa kaya aayos ang aking buhay? Sino magpapaaral sa akin? Paano pa ako makakasurvive? Pero at my young age, nakilala ko po si Lord at doon ay nagkaroon ng liwanag ang aking buhay. Sabi ko hindi ko mapapatawad ang aking ina Ako'y galit sa kanya Pero kapag pala ang Lord ay naghari sa iyong buhay, gaano mang kadilim, kahit ang buhay may super dilim, magliliwanag ang iyong buhay. Sabi ng Panginoon, ako ang ilaw, ang sino mang sumusunod. Sabi, sino mang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw. Yun daw kanyang buhay at hindi nalalakad sa kadiliman. Kaya pagka nakilala mo ang Panginoon, hindi ka nalalakad sa kadiliman. Kasi siya na yung ipupurso mo, siya na yung iyong susundan, siya ang iyong kokopyahin, siya ang iyong i-imitate sa iyong buhay. Sabi po sa John chapter 12, verse 36, basahin natin. Sumampalataya kayo sa ilaw. Sino yung ilaw na yon? Sinisimbolo ng ilaw? Si Jesus. Si Jesus. Jesus is the light. So, hindi lang natin pala siya ipupurso. Kailangan sasampalataya. Ibig sabihin, dapat ay believe ka sa Kanya. Naniniwala ka sa Kanya na walang imposible. Kaya Kanyang baguhin, kaya Kanyang tulungan, kaya Kanyang ingatan, kaya Kanyang gabayan. Ikaw ay Kanyang iniligtas. Sumampalataya. Ikaw ay naniniwalang siya'y namatay para sa kasalanan at siya'y muling nabuhay. Sabi, sumampalataya kayo sa ilaw habang kasama pa ninyo ang ilaw. Upang kayo ay maging mga anak ng liwanag. Sino po dito ang sumasampalataya kay Jesus? Yes. Sabihin mo sa iyong katabi, we are the children of light. So yung lahat ng mga tumanggap at sumampalataya kay Jesus, ang tawag po sa atin ay we are children of light. Tayo ay anak ng liwanag, kaliwanagan, hindi kadiliman. Yun ang dapat nating maintindihan. Lahat ng nagpupursu kay Jesus, lahat ng sumampalataya kay Jesus, ang tawag sa iyo, ikaw ay child of light. We are children of light. Amen? Ay masaya po ba kayo na kayo anak ng kaliwanagan? Hindi kadiliman. Kaya dahil ikaw ay kabilang sa mga anak ng kaliwanagan, dapat po, mga kapatid, ay ipakita natin doon sa mga taong nasa kadiliman na iba yung ating buhay, ay meron ng pinagkaiba. Amen? So, pangalawa, na dapat natin gawin para magliwanag ang ating Christmas, at hindi naman dapat lang tuwing December tayo magliwanag ang buhay, kundi araw-araw gusto ng Lord na ang ating buhay paliwanag ng paliwanag. Ibig sabihin, pabuti ng pabuti ang ating buhay. So, ano yung una? Pursue Jesus in your life. Ang pangalawa ay, make the Word of God as your daily guide. Sino po dito ang may flashlight sa bahay? Saan yung ginagamit? O kaya naman, o yung mga may sasakyan na may motor. Gaano ka-importante ang headlight sa sasakyan? Kaya nyo bang mag-drive nang walang headlight, nakapatay? It can cause many accidents. Kapag halimbawa sa street, walang light do sa street. O kaya diyan sa traffic, mga crossing, walang signal na light. Kasi ang light ay marami po siyang benefits sa sa street. Nagbibigay siya ng mga signal diyan sa mga tawiran. So sasakyan niya na nagbibigay ng guide para alam mo kung saan ka tatakbo, saan ka pupunta. Ang ganda nga ngayon yung mga alam niyo po yung sa mga highway, yung may mga ilaw na instead na gamitin nila yung mga pintura para may mga line,
Yan, papuntang Santa Barbara, saan pa papunta yan? Papuntang, dito ko lang nakita yun eh. Ang dami mga ilaw-ilaw doon sa linya. Kahit madilim, sundan mo lang yung mga ilaw na nakalinyang ganon, hindi ka mabubunggo eh. Di ba? Eh kung wala yun, kung saan ka pupunta, baka sa kanal ka mapunta. Now, what is the point? Kung si Jesus po, ang sinisimbolo ng liwanag ay si Jesus, ang salita ng Diyos is another symbol of light. And kailangan na yung pong salita ng Diyos ay maging gabay natin sa araw-araw, sa ating buhay. Tayong lahat ay nagdidesisyon sa buhay. We are making decisions daily. Sa negosyong papasukin, sa trabaho, sa kung ano-ano na gagawin natin at pupuntahan natin, tayo ay nagdidesisyon. At mayroong mga pagkakataon sa buhay natin na hihirapan tayong magdesisyon sa buhay. Alam niyo, madali lang naman magdesisyon kung ang pagpipiliin lamang ay good at saka bad, di ba? Madaling magdesisyon kung ang pagpipilian mo lamang ay between good at saka bad. Pero may mga desisyon na nahihirapan tayo, di ba? Between good and good. Napakahirap nun. Mayroong trabaho na dalawa na parehas ang offer. Ang hirap. Ito malaki ang sweldo, ito malaki din ang sweldo, parehas ang benepisyo. Nakakalito, alin ba? Pwede ba pagsabayin? Paano ka magde-decide doon? Ay parehong mabuti, parehong makakatulong sa iyo. Pero, kung ang salita ng Diyos ay iyong babasahin, He will guide you through His Word sa tamang daan. At doon ay ipapakita sa iyo ng Lord alin yung trabaho makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Parehas nga ang sweldo, pero alin doon ang makapagbibigay luwalhati sa Diyos? Alin doon sa trabahong iyon ang makapaglalapit sa iyo na mapapalapit ka sa Diyos? At alin naman doon yung trabahong ilalayo ka sa Panginoon? So, parehas ang sweldo, parehas ang offer, parehas ang benepisyo. Nakakalito, di ba? Pero kapag ka ang kinonsulta mo ang salita ng Diyos, i-reveal sa iyo alin doon yung trabaho makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Hindi ka lang kikita ng pera, mapapalapit ka pa sa Panginoon. Mapapabuti pa ang buhay mo. Dahil marami namang kumikita nga ng pera, pero sa bandang huli, mapapahama ka naman ang iyong buhay. Tapos ang pamilya mo naman magsasuffer dahil lagi kayong magkahiwalay. Diba? So, ang salita ng Diyos, yan ang mag-guide sa atin, sa ating mga decision sa buhay. Ang sabi po ng Psalms 119 verse 105, basahin natin, Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Sabi, ang salita mo, yan ay tanglaw sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw sa landas kong lalakaran. So, ibig sabihin, kapag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, nagkakaroon ng liwanag ang ating mga landas na nilalakaran. Kaya kailangan natin palang magbasa lagi ng salita ng Diyos. Basahin palagi ang salita ng Diyos. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos, hindi ho yung parusa. Naman yung kinakalaang magbasa pa. Hindi po yan parusa. Kundi ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay maglalayo sa atin sa mga maling desisyon. Mag-iiwas sa atin sa mga mambubudol, mag-iiwas sa atin sa takot, sa mga hindi mga magagandang bagay na nangyayari dito sa mundo. Ang naging guide ko po, noong ako ay mapunta dito sa Pangasinan, Dagupan, sa pagpapatuloy ko kung ako ba ay maglilingkod sa Panginoon o hindi na, ay ang salita ng Diyos. Pag minsan may mga kalituhan, hirap akong mag-decide kung hindi ko alam kung anong gagawin, I always consult and read the Word of God. At nakakatuwa, ang sabi ng salita ng Diyos, when you call me, I will answer you. And I will show you the things that you do not know. Kaya lahat po tayo ay may karapatang magbasa ng salita ng Diyos. Hindi lang pang ministro, pang pare, o pang pastor ang Bible. Yan ay pang ating lahat. The Bible is personal message of God for you. Kaya kung hindi ka nagbabasa ng Bible,
hindi mo kinakausap ang iyong Creator. Wala kayong conversation na dalawa. Pero kapag binabasa mo ang salita ng Diyos, malalaman mo kung ano ang plano ng Diyos para sa iyong buhay. Sino ditong gusto niyang malaman ang plano ng Diyos sa kanya this year 2026? Ang maging guide po natin ay ang salita ng Diyos. So dami na natin binili, bumili na tayong cellphone, may iPad na tayo, Bible na lang hindi natin nabibili. I-download mo sa iyong iPad. Dapat may download, may mga Candy Crush, Roblox, yan ang mga naka-download sa iyo. Mag-download din kayo ng Bible at basahin po ninyo. Kung kayo naman ay masyadong naaasiwa doon sa laging may nagpa-pop up na bumili kayo talaga ng Bible at magbasa po kayo. Kapatid, yan ang magpapaunlad at magpapasagana at maglalayo sa inyong nasa kapahamakan, yung salita ng Diyos. So, kinakailangan natin, mga kapatid, we must value the Word of God. Tingnan nyo, basahin po natin ang Psalms 119, verse 130. Go, the teaching of your word gives life. Kaya pala po, dapat tayo every Sunday pumupunta sa church para makarinig tayo ng teaching na galing sa salita ng Diyos. Yung ating mga tinuturo dito, yan ho, lahat ay mula sa salita ng Diyos. Yan ay teaching from the Word of God. At ano sabi? The teaching of your word gives light. So, even the simple can understand. So, ang teaching, mahalaga po yan. Para yan yung magiging gabay natin sa ating pamumuhay sa araw-araw. Kung wala kang naririnig na teaching na mula sa salita ng Diyos at puro drama na lang ang iyong lagi pinanunood, kaya ang iyong buhay nagiging madrama din ang iyong buhay. Alam niyo, sa totoo lang, ang mga Pilipino, napakahilig sa drama. Kaya lahat na lamang ikinokonek ng pangyayari sa buhay nila, kinokonek doon sa nangyayaring drama. Kung ano yung iyong binabasa, pinakikinggan, pinanunood, yun ang maghuhulma ng iyong pagkatao. Yun ang huhulma, mag-form ng iyong buhay. Pero kapag binabasa mo lagi ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos yan ang maghuhulma, mag-shape, mag-form ng iyong buhay. At alam niyo po, yung mga taong binasa ang salita ng Diyos, sila po ay hindi nabigo, kundi sila'y nagtagumpay. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, Joshua, don't forget to read the law, the word of God. Meditate on the word day and night so that you can obey my word, sabi ng Panginoon. And you will become successful and prosperous. You will experience a good success. Sabihin natin, good success. There are two different kinds of success. Ano yon? Yung good success tsaka yung bad success. Kung may good success, di mayroong bad success. Di kasi nakalagay dun sa Joshua chapter 1 verse 8. Doon sa New King James Version. You will experience good success. Your life will become prosperous. Pag binasa mo daw ang salita ng Diyos. Ano po yung good success? Yung good success, yung sumagana ng buhay mo, na-provide ang pangailangan mo, na-achieve mo yung dream sa buhay, na palapit ka pa sa Diyos, naglilingkod ka pa sa Kanya, wala ka pang kaaway. Di ba? Hindi ka pa hinahabol ng, ng pulis. Marami kang pera, tapos hinahabol ka lagi ng pulis, sige laging nagtatago. Hindi ka makapagpakita sa kung sino, dami mong kaaway. Successful ka when it comes to material things, pero wala kang kapayapaan. So that is a bad success. Ang sabi ng Proverbs chapter 10 verse 22, the blessing of the Lord. Pwede natin i-declare, the blessing of the Lord make us rich and He add no sorrow with it. Palitan nyo ng yung palitan nyo ng pangalan nyo. Gawin nating personal. Doon sa Proverbs 10:22. Sabihin natin, 1, 2, 3, go. The blessing of the Lord. Banggitin mo ang pangalan mo. Make Leo Rojas rich. And He add no sorrow with it. Amen? Palapakan natin si Lord. Yun ang tunay na blessing ni Lord. Hindi lang basta maraming pera. Di ba? Maraming pera, payapa ka, malapit ka pa sa Diyos. Yun ang blessing. Amen? So, gusto ba ng Diyos na ma-bless ang buhay mo? Yes. Pero anong gusto mong blessing? Yung good o tsaka yung bad?
Yung good success or yung bad success. So yun ay ipakikita sa atin ng salita ng Diyos. Gagabayan tayo ng salita ng Diyos para po tayo ay maging maliwanag ang ating buhay. At hindi lamang dapat tuwing Christmas maging maliwanag ang buhay natin, kundi araw-araw dapat maliwanag ang ating buhay. Amen? Palapakan natin si Lord. And last, ulitin natin, how can our Christmas become brighter? Be brighter, unay. Pursue Jesus. So pagka nasa kagipitan, walang pera, wag bombay, wag tambunting ang ipurso. Unahin mo, magsika kay Lord. Ang purpose ng plano ng Diyos sa iyong buhay, hingin mo yung kanyang guidance. At ang salita ng Diyos ang maging gabay mo. Magbasa ka ng salita ng Diyos. Ngayong year 2026, kung hindi ka pa nakapagbabasa, magbasa ka ngayong 2026. Simulan mo na ang iyong taon ay maging maliwanag. Huwag mong hayaan na matatapos ang taon o kaya lilipas ang buong taon na wala kang nabasa, wala kang natanda o naalalang salita ng Diyos. At ang pangatlo, anong kailangan mong gawin? Choose to walk away from evil. We have a choice to live in darkness or to live in the kingdom of light. Basahin po natin yung sinabi po ng salita ng Diyos sa 1 John chapter 1 verse 6 to 7. Kung sinasabi daw po natin na tayo daw po ay may pakikiisa sa Kanya, pero hindi naman daw po tayo namumuhay. Pero tayo naman po ay namumuhay sa kadiliman, tayo daw po ay nagsisinungaling. Ay, ako'y panig ni God, ako ay kay God. Mahal ko si Jesus, kakampi ko si Jesus. Pero ikaw na may nandadaya. Diba? Ikaw may gumagawa ng masama. Pag nagtimda ka ng kamatis dyan sa palengke, yung 1 kilo, ginagawa mong 3/4. Hindi ikay nasa kadiliman. Diba? Gumamit ka ng tamang timbangan. Gumamit ka ng tamang pamamaraan. So ipakita mo na ikaw ay talaga nasa liwanag. Stay away from evil. So sabi doon, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo ay nagiging kaisa. At ang lahat ng ating mga kasalanan ay nalilinis ng dugo ng ating Panginoong Jesus. So pag ikaw pala ay namumuhay sa liwanag, ang iyong buhay ay lilinisin ng Panginoon. Aayusin ng Lord. Tingnan ninyo po yung Ephesians chapter 5 verse 8. Basahin natin. Dati daw po ang ating buhay ay nasaan? Nasa kadiliman. Nandadaya tayo, lagi tayong may kaaway, lagi tayong maraming kagalit. Yan ang buhay natin. Madami tayong bisyo, tayo ay palamura. Yan ang tayo. Matingnan lang tayo ng kaunti, tayo galit na agad. Diga? Pero ngayon, sabi, tayo ay nasa liwanag na. Paano ka napapunta sa liwanag? Kailan yun? Nung nakilala mo ang Panginoon. Okay. Sabi sa verse 9, ganito. Ang kailangan natin gawin ay dapat ay pawang mabuti, matuwid, totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. So yung pala ang ginagawa. Sinisikap natin. Yes, we are not perfect. Pero sikapin natin na ang ating buhay ay maging maayos. So, ang isa pong tao na lumalakad sa liwanag ay iniiba niya yung kanyang buhay. Those who are living in the light live differently, walk differently. Pakita natin yung kaibahan noong mga nasa dilim at yung nasa liwanag. Sino dito gusto niyang ipakita yung pagkakaiba? Dati nung masugal ka, nung ikaw ay nasa kadiliman pa. Ngayon ay kinasaliwanag na, hindi ka na dapat magsusugal. Magtatrabaho ka na lang, magninegosyo ka na lamang. Amen? So, ibig sabihin, tatalikuran mo na yung mga ginagawa mo nung ikaw ay nasa dilim. At aayusin mo na. Tandaan mo, pag iniwanan mo na yung pagsusugal, pagbibisyo, yayaman ka ngayon 2026. Bakit? Nabawasan ang iyong gastos nagsusugal ka, lagi ka naman talo. Binilang mo, sa loob ng isang taon, magkano natalo sa iyo? Almost 500,000. Kung hindi ka na nagsusugal, isama mo pa yung bisyo. Di 1 million. Di may puhunan ka na sa 2026.
Kaya sabihin mo sa iyong katabi, this year 2026, magliliwanag ang buhay mo. Paano yun? Sasabihin ng iyong mga kaibigan, mga kaklase, pag nagkita-kita ka sa reunion, ba't nagkaganyan yan? Hindi naman dati ganyan yan. Biglang umulad dyan, gumanda ang buhay, tsaka gumanda ang takbo ng negosyo. Nakikita ka na, napapansin ka na may kakaiba sa iyo. Ibig sabihin, nagliliwanag ang buhay. So sabi po doon, pawang mabuti, matuwid, at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. So ibig sabihin, pag nasa liwanag ka, paano makakapamuhay sa liwanag? Gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa. Kung ikaw ay may kaaway, makipagkasundo ka. Makipagbati sa iyong kaaway. Dahil kahit pa marami kang handa, mayroon kang lechon, may hamon, at saka kung ano lahat ng mga handa, nandiyan. Pero, kaaway mo ang iyong biyanan, kaaway mo ang tatay mo, hindi mo kasundo ang iyong kapatid. Hindi magiging maliwanag ang iyong Pasko, madilim pa rin. Amen? Parang kung tutuusin, ang hirap namang gumawa ng move, pastor, siya naman ang nagkamali, siya naman ang masama, siya naman ganito, siya naman ang una. Pero kung ikaw ay nasa iyong liwanag ni Kristo, hindi mahalaga kung sino yung nauna na gumawa ng masama. Ang mahalaga kung kilala mo si Kristo, pakita mo na yung liwanag. Dahil nakita mo yung liwanag, ikaw na ang gumawa ng hakbang. Amen? So, ang sabi po ng Bible, sa aklat po ng Matthew chapter 5, verse 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. So, gagawa pala ikaw ng kabutihan. Hindi naman kinakailangan maging milyonaryo ka bago ka makagawa ng kabutihan. Kung ano yung kaya mong gawin, kung ano yung tulong na kaya mong magawa, nagbigay ka ng trabaho doon sa walang trabaho, di nakatulong ka. Ang pagsabi pagtulong, hindi naman yung namimigay ka lang lagi ng pera sa mga taong mahihirap. Kundi, ikaw ay naipasok mo sa trabaho, yung taong walang trabaho, di nakatulong ka, nakagawa ka ng kabutihan. Ibig sabihin, ikaw ay naging liwanag doon sa nasa dilim. Ikaw ay nagbigay ng payo o ng encouragement doon sa taong nawawala ng pag-asa, sa isang taong depressed na gusto nang magpakamatay. Ibig sabihin, ikaw ay gumawa ng liwanag. Ikaw ay naging liwanag. Ngayon, dati nun, ang nalabas sa iyong bibig, puro lang pagmumura, puro mga masasamang salita. Pero ngayon, puro encouragement doon sa mga tao. Ibig sabihin, ikaw ay nagiging liwanag. At sabi ng Bible, kapag ikaw ay naging liwanag, mabibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Sino dito ang gustong mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos? Yan. Lahat ng gustong magliwanag ang buhay, tayong lahat ay tumindig sa oras na ito. Kapatid, hindi ko po alam kung nasaan kayo ngayon. Kung kayo po ay nasa kadiliman o nasa liwanag o hati, hindi ho po pwedeng hati. Dapat mag-decide tayo kung sa liwanag, let's position ourselves into the light. At kapag po pinosisyon po natin ang ating sarili sa liwanag, tandaan po ninyo, may backup po sa inyo ang Diyos. May pag-iingat sa inyo ang Diyos. When you position yourself in the light, you will receive the favor of the Lord. Amen? I pray that this Christmas, your life will become brighter. Makapagbibigay kayo ng encouragement doon sa mga taong down ang buhay, sa mga taong hopeless, sa mga taong naandoon sa kasalanan, sa mga taong hindi nila alam kung saan sila pupunta. Yes, when you share Jesus to them, your Christmas will become more brighter than before. Thank you so much, Lord. Dahil 2,000 years ago, bumaba ka dito sa lupa para magdala ng liwanag sa aming buhay. Lord, salamat po. Dati ang buhay namin ay madilim. Pero nung makilala ka namin, unti-unti at patuloy na ang buhay namin ay paliwanag ng paliwanag. As we pursue Jesus in our lives, yes, ang ating buhay ay patuloy na magliliwanag. Kahit may pagsubok o may problema,
Let's pursue, always pursue Jesus. Patuloy natin siyang isik ang kanyang plano, ang kanyang purpose, ang kanyang layunin sa ating buhay. And let's make the Word of God as our guide daily. And let's choose to stay away from evil. Sa halip na kasamaan ang ating gawin, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Gumawa tayo ng mga bagay na nakakalugod sa paningin ng Diyos. At tandaan po natin, the Lord will always give a reward to those who are walking in the light. Father, thank you so much, Lord. Matatapos po ang taong ito, pero ang buhay namin ay binibigyan mo ng liwanag. Marami po kaming dinaan ng dilim sa year 2025, mga pagsubok, mga problema, mga sakit, karamdaman, kagipitan. But thank you, Lord, merong salita ng Diyos na nagbigay liwanag sa amin para hindi kami tuluyang matisod at mahulog doon sa bangin ng kadiliman. Thank you so much, Lord, sa mga family na dinala mo dito sa JA1. Thank you, Lord, sa mga young people, sa mga young professional, sa mga children na dinala mo dito. Thank you, God, sa mga taong nagsiserve para mapalawak ang iyong kaharian. Thank you, Lord, sa mga taong nagbibigay ng kanilang mga offering, ng mga tithes and pledges to support this ministry. That's why our ministry is growing wider, bigger, and stronger because of them. Thank you, Lord. Lord, higit pa sa papapasko ang mga taong dinala mo dito. Higit pa sa blessing ng matatanggap na regalo sa Pasko, ang kanilang mga buhay na sila'y nagpapatuloy. Thank you so much, Lord, sa kanilang buhay. Thank you, Lord. Ilagay natin ating kamay sa ating puso at manalangin tayo. Bigkasin po ninyo ang prayer na ito na sasabihin ko. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po. Dahil ikaw ay bumaba dito sa mundo para ang buhay ko ay bigyan ng liwanag. Panginoon, ako po ay lumalapit sa inyo. Ayoko pong mamuhay sa dilim. Nais ko po na ang buhay ko ay patuloy na lumakad sa kaliwanagan. Linisin mo po ang aking buhay. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kitang tunay bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Panginoon, nais ko po na magliwanag pa ang buhay ko. At gawin mo po akong liwanag sa mga taong nasa kadiliman at mga nawawala ng pag-asa sa buhay. Maraming salamat in Jesus' name. Amen. Ako na lang magpe-pray. Lord, bless these people. I pray na walang anumang kadiliman ang pwedeng magtagumpay sa kanilang buhay. Lord, any works of darkness has no power over your people in Jesus' name. Let there be light sa bawat mga pamilya na nandirito. Let there be light sa bawat mga kabataan na nandirito. Let there be light sa bawat mga nagpapagamit at nagseserve sa inyo. Let there be light to our young people. Let there be light to all children who are present now na magliliwanag ang mga buhay nila at ilalayo niyo po sila sa mga masasamang gawa ng mundo. At idinideclare ko, Panginoon, this year 2026, magiging maliwanag ang aming buhay. Gagabayan mo kami, Panginoon, at tutulungan na itadirect kami sa tamang landas ng buhay. This is our prayer in Jesus' name. Everybody say, Amen.